She always there for me. Kaya Ate Glenda po, maraming salamat. Siya ay nagpapatay sa akin. Marami din nakaalam na ako ay nagtatahi. O, kung may problema sa hinahabi, kusa na pumupunta, tumutulong. Binigyan na kami ng opportunity na matulungan na sa anong mga suportaran dati pamilya lalo din. Ako po si Glenda B. Castellanes from Bulbulana, La Paz, Abra. Dati po, isa akong labor lang. Naghahabi lang po kay Leila Slumib. 2010 to 2015, nakikihabi po ako. Tapos nag-aalaga po kami ng baboy. Tapos yung naggagapas din rin po kami doon sa bukid. Kailangan mo kasing, kung wala kang makain, kailangan makigapas ka rin sa bukid. Yung sa anihan. Para makasurvive sa buhay. Nung andun ako sa Leila's Team meeting, maraming foreigner na bumibisita. Tapos, how could you improve yourself? Sabi po ni kung laborer ka lang, wala kang buhay. Dapat, you have to dream. You have to create your dreams sa customers. Glenda started as a weaver of one of the big association, Omnibus Association in Bulbulana. Nag-upisa siya doon. Took how many years siguro na isang weaver siya. Actually, parang right hand siya ni Manang Natimon, the president of the association. But then, she realized na kailangan niya maging individual. She started her own log weaving business at she registered it with us, with DTI and with LGU La Paz and that of DIR. Lahat yung pwedeng pag-registeran. Pupunta ka sa DTI, mag-register ka as a sole proprietorship para pag kahit mag-isa ka lang, kaya mo yan, sabi sa akin ni Sir Henry. Kaya po, nung dahil di ba may biik po ako, wala naman po akong loom. Binarter ko po yung 2 biik ko kay Sir Romel. Tapos may yung pinagbentahan ko po ng biik na 5,000 at saka binarter ko po yung biik kaya nakabili ako ng 1 loom. Dahil sa kulang din po ng financial, nag-member po ako sa tempo, nag-loan po ako for materials like the thread set. Kasi may loom na akong isa, kaya nag-loan na ako sa tempo para pambili ng sinuli. Tapos, yun po, nung naka-generate na po ako ng may konti-konti nang napagbentahan, uma-attend na po ako sumali-sali lang sa mga association, sa Saranay Association. Parang ako po yung representative nila doon na umattend ng mga seminar, trade fair. Ayon sa DSWD, apektado ng lindol ang lahat ng 27 na bayan ng Abra, habang 4 na bayan ang nanatiling isolated. Lumipad patungong Abra kanina si DSWD Secretary Erwin Tulfo para alamin ang mga pangangailangan sa lugar. Nag-identify kami ng opisina kung sino yung mga kailangang matulungan, mabigyan ng livelihood assistance para lang angat sila ulit sa kanilang pamumuhay. Kaya si Miss Glenda yung isa sa mga na-identify ng opisina noon para mabigyan ng livelihood assistance. During earthquake, from LGU may kasama po silang DOLE, DSWD na nagsusurvey yung mga nasalanta ng earthquake. Kaya narinig ko po yun sa mga LGUs at may mga nag-survey din po. Yung earthquake po parang mahirap po yung earthquake. Pero nung nagbigay po ng assistance ang DOLE, parang gumaan po yung pakiramdam namin kasi every time na naghahati kami at mayroon kaming customer na bumibili sa amin, doon po unti-unti namin napaayos yung bahay namin. Parang partially damaged po kasi yung bahay namin, ma'am, kaya sa pamamagitan ng DOLE na binigay sa akin assistance, yung production ko po parang lumago at nagkaroon ako ng benta. Yun po yung pinapaayos ko sa bahay namin. I-refer po namin siya to display centers that are
pasalubong centers within the province. Meron tayong 2 pasalubong centers here in the province. And then, pasalubong centers outside the province. Minamarket po namin yung product namin po through trade fair, national and local. Sa national po, ang sponsor si Ma'am Lauren Legarda. Meron din naman po kaming sa women's, yung hybrid, yung women hybrid. Ayun po yung nagre-rent kami sa SM ng 3 days. Bali, ang rent po namin sa stall namin is 5,000. Tapos doon ko po nakikilala yung mga customer namin, especially Ma'am Sarah Juan and Ma'am Marjorie Divorcio and Nina Corpus. True naman po kay Miss Jing Fuego, nakilala ko po siya sa yung may pa-seminar po yung GUST through Great Women. Entire the Philippines po kasi yung seminar na yun, tapos may session. Pinakilala namin yung mga items namin sa seminar. Doon po namin na-meet si Ma'am Jing Fuego. Siya po yung pinakamaraming kinuha sa akin. Bulk order po kasi yung kinuha niya. Almost 2,000 yards po yung order po sa akin. Kaya doon po si Ma'am Sarawan, monthly naman po yun. Tapos si Ma'am Ninya, yung by order lang po siya pag may gusto siya. Nagpapasend lang po siya ng picture through Messenger. Tapos yung sa online naman po, through Facebook, Glenda Castellanes, at saka yung mayroon doon po akong page na Glenda's Loom Living. Doon po sa pages ko. Ang naging epekto po sa buhay namin, parang umimprove yung buhay namin kasi, for example, sa negosyo na ginagawa ko po ngayon, sa mga pinagbentahan po, nakabili na ako ng sarili naming sasakyan para pag may trade fair, may masasakyan po kami, hindi na kami mag-aarkila. Yun po yung na-provide na. At saka, napag-aral ko na rin yung mga anak ko sa private school. At natutunan rin ng mga anak ko kung paano yung production ng paghahabi ko po. At saka, natutunan nila kung how they improve their life. Ganun po. Marami rin po akong natutulungan dahil noon sa mga pinagbentahan ko, nakabili rin ako ng looms at nakaproduce po ako ng jobs. Ilang sa trainees niya nagkakaroon ng kaguluhan, kundi the whole Abra, kasi alam natin na isa sa mga treasure na skills dito sa atin is loom weaving. So malaki yung impact sa mga taga-Abra. And at the same time, ngayon na nauuso yung mga products na loom weaving, recognize siya hindi lang dito sa ating bansa, kundi worldwide na rin. Nakakatulong yun sa ikakabuti ng kanilang hanap buhay. Malaki yung naging impact ng livelihood niya kasi instead na pang sarili lang nila, pang sa pamilya lang, na-share niya yung livelihood kung paano yung paghahabi. Siya mismo yung nag-take ng initiative para matulungan yung mga kapitbahay nila sa paghahabi, yung mga kaibigan niya sa paghahabi. Nagsimula po ako naghahabi sa kanya 2022. Nung una po, nag-request na po kami sa kanya, binigyan po niya kami ng isang, yung pilar mong tinatawag dito yung kaghabian po. Binigyan po kami ng gano'n para mas matuto daw po kami kung meron po kami sariling gano'n sa aming bahay. Ang kinikita ko po ay bibili ko ng mga gamot ko, isakada ko po ng mga tangki namin, pagbayad ng ilaw, at saka yung mga grocery namin po sa kusina. Siya yung taong nakilala ko na legal yung pag-iisip, gawa yung actions niya. The most important is that nakatulong siya. Salamat dahil sa paghabi, natustusan ko ang mga pangailangan ng mga anak ko. At salamat sa lahat. Ma'am, kasi magiging progreso yung ibang tao kung i-share mo yung skills mo sa mga tao. Kasi the best gift yun na ibinigay ni Lord eh. Kung nagkaroon ka ng skills, i-share mo sa other, parang mas yung grasya dumadami. Message ko po sa Lola, thank you very much sa mga assistance na binibigay niyo po. Sana marami pa kayong matulungan at magiging
successful na business woman kagaya ko.